Magandang gabi po sa ating lahat at purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, sa kanyang biyaya at sa kanyang pagpapala sa bawat isa sa atin. No? At welcome po sa gawain ng ating Panginoon at sabihin mo dyan sa katabi mo, nasa tama kang lugar. Ikaw ay hindi naliligaw at tayo ngayon ay naririto para sa ating panahon ng ating pananalangin. No? Today is Thursday po. Ngayong araw po ay Huwebes. At welcome po sa gawain ng ating Panginoon. Welcome po sa presensya ng ating Panginoon. Ikaw ay kasama ko. Nagkakasama tayo sa presence ng ating Lord. No? Bagaman tayo physically ay magkakalayo-layo, no? Magkakahiwa-hiwalay ng ating physical na kinalalagyan, but we are in the same place in the presence of God. No? Kaya ikaw ay hindi naliligaw, nasa tama kang lugar. Amen? No? Tayo ay nasa lugar ng ating Panginoon. And tonight, no, at ang ating pong paksa, ang ating topic ngayong gabi ay kanino ba ako papanig? No? Sino ba ang papanigan ko? Kanino ba ako makikinig? Kanino ba ako kakampi? No? So yan ang ating topic ngayong gabi. Meron tayong napakahalagang responsibility. Meron tayong napakahalagang tungkulin, no? Bilang isang mananampalataya, no? Sa mundong ito. Habang tayo nabubuhay, habang tayo nandito po, meron tayong mahalagang papel na ginagampanan bilang mga anak ng Diyos. No, meron pong isang mahalagang binili ng ating Panginoon. Sabi niya, kayo'y asin at ilaw ng sanlibutan. No? So yun ang isang mahalagang papel na ginagampanan natin. But before we will proceed po sa word ng Panginoon sa gabi ito, later on po, meron din akong mahalagang sasabihin sa inyo mamaya. No? At ito po ay mahalaga pong mensahe o impartation ng God sa akin sa gabi ito. So ngayong pong gabi ay aawit po tayo ng mga papuring awit sa Panginoon, no? At ang sabi po ng awit, no, sabi niya, talagang masarap magpuri, masarap umawit, no, sa piling ng ating Panginoon. Masarap sumayaw sa piling ng ating Panginoon. Pasalamatan siya, palakpak ang iyong kamay, taas at ginaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya, halina't sama-sama, pasalamatan siya, palakpak ang iyong kamay, at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Tumayaw sa galang lahat ng nilikha ni Yahweh, kabutihan niya tayo'y magpasalamat. Mga kamay taas, tumindag ng mataas, sa galang ay sumayaw. Sumayaw sa galang ang lahat ng nilikha ni Yahweh. Sa kabutihan niya tayo'y magpasalamat. Mga kamay taas, tumindag ng mataas, sa galang ay sumayaw. Halina sama-sama,
siya. Halina sama-sama, pasalamatan siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Yes, lahat po ay magsabing Diyos natin ay buhay. Amen? Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay makapangyarihan. So, patuloy natin awitan ng Panginoon, magpasalamat tayo sa Kanya. Let's sing, give thanks to the Lord. Yung awit po na ito ay hindi lamang nakasanayan natin awitin pag offering sa church, no? Pag bibigay ng ating mga tithes and offering, but marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Sa Kanyang kabutihan, araw-araw, sa Kanyang katapatan, nakita ang ating Diyos, dapat natin siyang pasalamatan. Amen? Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am free, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Yes, Lord. Yan po ang aming panalangin ngayong gabi, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ay dakila, ikaw ay makapangyarihan, puno ng kahabagan, Panginoon, puno ng biyaya at pagpapala, O Diyos, punong-puno ng iyong habag para sa lahat, Panginoon, ang iyong pagpapala, ang iyong kahabagan ay iyong pinakita, iyong ipinaranas para sa lahat. Wala po kayong pinipiling anumang lahi, anumang kulay, anumang bansa, Panginoon, ngunit ang lahat ay, ang pag-ibig mo ay para sa lahat. Lord, sa gabing ito, Lord, sa kalagitnaan ng aming pagtitipon, ay pinararangalan ka namin, Lord.
Tinataas ka namin. Dinadakila ka namin, O Diyos. Ang iyong pangalan ay dapat sambahin at luwalhatiin. Sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoon Jesus ay pungalay magsabi. Amen. 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 Purihin po ang Panginoon sa gabing ito, mga kapatid. No? At salamat po sa Kanya, sa Kanyang katapatan, sa Kanyang kabutihan, sa bawat isa sa atin. Tayo po ay nagkakasama-sama upang sambahin at luwalhatiin, no, ang ating Panginoon, no, sapagkat siya po ay napakabuti. Ang katapatan niya, ang kabutihan niya ay kailanman ay hindi nagbabago. So kaya sa gabing ito, muli welcome po sa gawain ng ating Panginoon. Sabihin mo sa kasama mo, sa mga kasambahay mo, sa yung pamilya, nasa tama kang lugar. No? Tayo nasa lugar, nasa presensya ng ating Panginoon. And tonight po ay ang atin pong mahalagang pag-uusapan ay ang topic po natin ngayong gabi ay kanino ba ako o sino ba ang aking kakampihan? No, kanino ba ako papanig, no? Kanino ba ako papanig? No, ang ating topic po ay makikita dito sa Romans chapter 13, no? Napakahalaga pong maunawaan natin, mga kapatid, na tayo po bilang mga anak ng Diyos ay tayo po ay tinawag ng Panginoon for a purpose, no, sa sanlibutan ito. Sapagkat alam po ninyo, ang mundo po natin ay naliligaw, nawawala sa kanyang landas. Kaya nga kailangan po ng mga taong kagaya mo, kagaya nating lahat, na merong pagmamahal sa Panginoon, may pagsunod, may pananampalataya, upang ang naliligaw na sanlibutan ay matulungan nating maitama ang kanilang kaisipan, maitama ang kanilang paniniwala, maitama ang kanilang naliligaw na mga prinsipyo at ang pananampalatayang nagmula sa Panginoon ang kanilang maranasan. No, kaya dito po sa Romans chapter 13, babasahin ko po sa inyo. Sabi niya, verse 1 hanggang verse 7, ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamamahalang hindi mula sa Diyos. At ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos. Hallelujah. No? Ang mga at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama, ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at papupurihan ka nila. Praise the Lord. No? Sila yung mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo, ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila ay talagang may kapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga dapat kayong pasakop, hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil sa iyon ang matuwid. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at sila ang namamahala sa mga bagay na ito. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo ng buwis sa kinauukulan, gumagalang sa nararapat igalang, at parangalan ang dapat parangalan. So yung pagbabayad pala ng buwis, mga kapatid, nasa Biblia, no? So talagang nasa batas ng Diyos at ng tao ang pagbabayad ng buwis. Katunayan, ang ating Panginoon mismo ay tinatanong po siya tungkol sa pagbabayad ng buwis. No? Ang sagot niya, humingi siya ng isang coins, no? At sabi niya, sino ba ang nakalagay diyan sa, no? Sino ba yung nakalagay diyan sa coins? No? Sabi ng si Cesar, no? Hindi, sabi niya, ibigay niyo yung kay Cesar, which means the government ang kay Cesar, at ang sa Diyos no? Give what is due to the government and what is due to the Lord. No? So meron tayong talagang tungkulin, mga kapatid, bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas,
meron tayong tungkuling mahalin, tulungan, suportahan, ipanalangin ang ating minamahal na bansa. Sapagkat nandito tayo sa Pilipinas, ito ang ating bansa, ito ay isinilang, tayo ay mga Pilipino, o kaya nga sa ating mga birth certificate, Pilipino po tayo. No? Napakahalaga nun. No, meron namang mga tinatawag na natural born. Kung ikaw ay Pilipino, ipinanganak ka sa ibang bansa, ang tawag sa iyo ay natural born Pilipino. No, ikaw ay Pilipino pero isinilang ka sa ibang bayan. Pero yung dugong nananalaytay sa iyo ay Pilipino. So napakahalaga, no? But in the kingdom of God, anak tayo ng Diyos because of the Lord Jesus Christ. When we accepted the Lord Jesus as our Lord and Savior, naging anak tayo ng Diyos. Di ba? Sabi sa John chapter 3, no? Kailangan mong maipanganak na muli. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Ngayon, bilang isang mamamayan, mga kapatid, bilang isang Pilipino, meron tayong tungkulin. At hindi lamang isang Pilipino, kundi isang mananampalatayang Pilipino. A believers of the Lord Jesus Christ, a Filipino believers of Jesus Christ. No, ibig sabihin, dalawa yung citizenship na meron tayo. We are the citizens of the kingdom of God. Tayo ay mamamayan ng kaharian ng Diyos. At the same time, tayo ay pansamantalang naninirahan sa Pilipinas bilang isang Pilipino. Kaya tayo rin ay mga Filipino citizen. No? So, now bilang isang physically, we are Filipino, but spiritually, we are the children of God. Tayo'y mga anak ng Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. So, bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, meron tayong tungkulin sa ating bayan. No? Meron tayong pananagutan sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pagmamahal, no, sa ating bayan, sa ating bansa, no? At napakahalaga, mga kapatid, na maunawaan natin na tayo ay merong isang mahalagang tungkulin na dapat nating maunawaan, na dapat nating maintindihan, no, na dapat nating maisapuso, no? Kaya tayo bilang mga mananampalataya, wala tayong papanigan. We are not politically motivated, no, in praying our country. Bagamat during election, siyempre, meron tayong mga kanya-kanyang kandidato, pero pag ang kandidato po, tapos na election, tapos na po ang halalan, ang ating duty, ipanalangin ang mga namumuno. Sapagkat ang Diyos po ang naglalagay sa kanila. No? Ang Diyos, kung meron mang mga fraud sa election, pananagutan nila yan sa Panginoon. That is their accountability. At may consequence po yan. No, kung meron talagang mga politiko na nandadaya, nandoloko during election, meron silang accountability, may consequence yung pandaraya nilang ginagawa. So let us just pray that the justice be served in our country. Wala po, ang hustisya po ng Panginoon, wala pong pipiliin yan. Talagang may tatamaan. Pagka merong injustices, talagang lalabas po yan later on. Maaring sa una, ma-enjoy po ng taong gumagawa ng mga injustice, but later on, makikita po nila, marirealize, mabubuksan ang isip ng tao na meron talagang injustice at ang hustisya po ay maisaserve doon sa mga taong dapat managot sa ating pamahalaan. But at this moment, bilang isang mamamayan, dapat tayo ay nananalangin para sa ating bansa. Bakit napakahalaga ang mga mananampalataya ay nananalangin para sa bansang kinalalagyan niya? Napakahalaga po noon, no? Dito po sa Romans chapter 13, may mahalaga pong mga bili ng ating Panginoon. Una, sabi niya, ang bawat tao'y pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Unang napakahalagang ibinibili ng Panginoon sa atin ay dapat ang lahat ay magpasakop sa pamahalaan o sa mga pinuno na nasa pamahalaan. Actually, ang ating pagpapasakop ay hindi doon sa tao. No, hindi doon sa pangalan ng tao. Nagsasubmit tayo sa authority because of the office. 'Di ba? Kaya nga
ang ating presidente, meron siyang seal, no, sa gisag ng Pangulo ng Pilipinas. Yung seal, yan yung office of the president. Yan yung, diyan tayo nagpapasakop. Kaya nga, kahit sino ang Pangulo ng Pilipinas, nagsasubmit tayo sa kanilang pangpanguluhang tungkulin. No? Sapagkat ibinoto sila. So after the election, we have a very important duty as a believers of the Lord Jesus Christ and as a Filipino, that we have to pray, we have to submit to the authority. We have to submit to the seal, yung selyo ng pagiging Pangulo. Kung sino man inilagay ng Panginoon, nagsasubmit tayo sa Kanya. Napakahalaga po nun, no? At sapagkat, kaya kahit sino yung nanunungkulan sa bansa, sa probinsya, sa syudad or bayan, city or town, barangay, village, no? Homeowners Association, may mga leadership po dyan. No? That is a government. Yan ang national and local government. Yan ay isang pamahalaan, isang gobyerno na itinatag ng Panginoon. Bakit po may gobyerno? Para magkaroon ng kaayusan. No, ang ating bayan, ang ating bansa, ang ating community. Kung walang namumuno sa ating bayan, napakagulo po niyan. Na magkakaroon ng magulo at walang kaayusan, yung tinatawag na disorder of the society. Di ba? Walang kaayusan. Pero mo kung walang namumuno sa traffic, kanya-kanya tayo, walang batas. Kagaya meron pong isang bansa po sa, I think in Africa po, meron pong isang bansa po dyan na walang pamahalaan. Walang gobyerno, walang pera, wala silang currency, no, wala silang pulis, walang gobyerno, walang presidente. So wala lahat. Kaya ang tao, survival ang buhay, walang kaayusan. No, hindi mo alam kung sinong pakikinggan mo, sinong susundin mo, anong batas ang iiral, no? Kaya nga ang lahat po mga kapatid ay napakahalagang makita nating may kaayusan. Parang yung isang kumpanya din, 'di ba? A corporation, merong tinatawag na bylaws, no? May sariling yung corporation may sariling bylaws po 'yan. Meron siyang sariling guidelines kung paano siya tatakbo. 'Di ba? May CEO, COO, President, Vice President, General Manager. May mga posisyon po dyan, no? Na sila po ang namamahala at meron namang mga pangkaraniwang empleyado sa isang kumpanya. Para maging maayos, kung lahat presidente, pagulo po yun, no? So napakahalaga po mga kapatid na maintindihan natin na ang ating Panginoon ay hindi po laban sa gobyerno o anumang gobyerno. God is not against of any government. Kahit kung anong gobyerno yan sa isang bansa, kahit communist pa yan, gobyerno pa rin yan, no? At ipanalangin natin kung talagang masama ang gobyerno, ipanalangin natin ayusin ng Panginoon. Mayroong paraan ng Diyos para may ayos ang isang masamang pamamahala, no? Talagang meron pong divine intervention ng ating Panginoon. Huwag nating pangunahan ng Diyos. We will just pray for the nation. We will submit to the authority. Napakahalaga po nun. And we'll have to love our country. Mahalin natin ang ating bansa. Hindi natin pupulaan ang ating bansa. No, kahit ako po sa aking prinsipyo, kahit sino po ang presidente, ay just pray for the president. No? Kahit sinong partido pa yan, kahit blue, dilaw, pula, we have to pray for them. Kailangan po natin yon. Hindi natin nilalabanan ang mga namumuno, no? Kung meron silang mga dishonesty sa pamamahala, merong mga batas na hindi umaayon sa salita ng Diyos, we have to pray for them. We have to pray for wisdom. Kaya nga napakahalaga ang pananalangin natin sa bansa para magabayan ang mga nanunungkulan sa pamahalaan para hindi sila magkamali sa mga desisyon na kanilang
ginagawa, mga batas na pinipirmahan. So napakahalaga po, hindi tayo bumabatikos ng pamahalaan, no? Hindi tayo nagpo-post sa Facebook against the government. We have to pray for the government. We have to pray for the people in the government. No? Hindi tayo, kung may mga lapses ang mga namumuno sa atin, tayo magsimula sa atin ang pagsasaayos ng ating pamahalaan. Tayo mismo, hindi natin pupulaan ng bansa, kundi tayo gagawin natin kung anong tama. Kaya nga sabi ng Panginoon, kayo'y asin at ilaw ng sanlibutan. So kaya mga kapatid, napakahalaga noon. Sabi niya rito, pasakop kayo sa mga pinuno ng pamahalaan. Pangalawa, no, sapagkat walang pamamahalang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalang miral ay itinatag ng Diyos. So dapat nating maunawaan that any government is established by the Lord. No? Inaalaw ng Diyos. Ang ibig sabihin, pinayagan ng Panginoon. Kung meron mang anong uri ng gobyerno na meron sa mundo natin, iba-ibang, merong tinatawag na federal government, democratic government, merong tinatawag na communist government, no, dictatorship government, meron pong tinatawag na imperial government, di ba? Emperor, merong tinatawag na yung kingdom, mayroong king, merong queen, may mga princess gaya ang British, 'di ba? Dati sila ay fully tawag doon, sila po ay isang kingdom, no? The United Kingdom. So kaya kagaya sa Middle East, marami sa kanila ay isang kaharian. May hari sila, may mga prinsipe na namamahala, no? Kaya maraming kingdom sa Middle East sapagkat ang mga taga Middle East ay kanya-kanya silang kaharian, no? So kaya ginagalang natin, maging ang Panginoon, iginagalang dapat natin, yun ang nais niya, ang mga pamahalaan sapagkat inilagay yan ng Diyos sa kaayusan, kapayapaan at para matugunan ang pangangailangan ng mga tao na nasa lipunan. So hindi nilagay yung gobyerno para tayo ay apihin ng gobyerno, tayo ay pahirapan, tayo ay i-torture, hindi po ganoon, no? Kundi tayo ay para nandyan tayo para kasama ng pamamahala nila, no? Kaya so dalawa na po 'yon. Una, we have to submit to the authority, no? Pangalawa, we have to submit and pray for the authority. Pangalawang dapat nating maunawaan, government is established by the Lord. Siya po ang nagtatag. Kasi nga, ang ating Diyos mismo, meron siyang kaharian eh. Jesus Christ is the King of Kings. No, siya po ang hari natin na mga hari. Tayo mga kings tayo eh. Small K. No, kings. Hindi kings ng earth ang tinutukoy doon. No? Sa kingdom of God, there is the king, the highest king. That is the Lord Jesus Christ. At ang nasasakupan niya ay mga kings. No, tayo mga kings tayo. Mga maliliit na hari. That's why we have our own authority in the spiritual realms. Kaya po ang masamang espiritu pag inutusan natin umaalis. Why? Because we have the authority. We have the Lord Jesus Christ. So we are part of the government of God. No, meron pong isang pastor na umattend sa isang international conference, nagpakilala ang lahat ng mga guests at siya rin ay bisita, ang pastor na ito. No, at ang mga bisita nagpakilala, ang kanilang kumpanya ay malalaki, international. No, at nung siya na po ang nagpakilala, sabi niya, ang aking kumpanya po, ang aking boss, ang may-ari ng buong sanlibutan. He owns everything in the universe. And He is the King of Kings and the Lord of Lords. That He is Jesus Christ. No, doon tayo talaga nakapabilang. Kaya lang, physically, while we are on earth, we are part of the government on earth. So, nandito tayo habang tayo nabubuhay. Pero habang tayo nabubuhay, magiging asin at ilaw tayo. Ibig sabihin nito, yung mabubuti, yun ang ipakita natin sa ating pamahalaan. We have to pray for them. We have to bless our leaders. No, kung may opportunity to pray for them, let us pray for our leaders na aktual, na ma-lay hands natin sila, maipag-pray natin. That's good. Pero kung wala naman, kahit sa bahay, pwede natin ipadalangin yung mga namumuno sa atin para magkaroon ng kapayapaan sa ating bansa. Magkaroon
ng kasaganaan. Kasi kung maraming nananalangin sa leaders, kung marami ang bumabatikos kaysa sa nananalangin, mahirap po yun. Mas magandang maraming nagpipray kaysa sa bumabatikos sa ating pamahalaan. So napakahalaga po mga kapatid na tayo po bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, bilang mga naglilingkod sa Panginoon, ay ipinagpipray natin ang ating bansa. Hindi natin binabatikos. No? Kahit sinong gobyerno pa yan, kahit sino pang nanalo, kahit anong partido. That's why we are not after of the colors in the government. We are after that we have the accountability to pray and to bless our country. Amen. Praise the Lord. So, naintindihan natin, no? Napakahalaga na tayo dapat na magpasakop. We have to understand that every government is established by the Lord, no? So, tayo po ay napakahalaga. At pangatlo po, dapat hindi tayo lumalaban sa pamahalaan or hindi tayo mag-iinganyo ng mga taong lalaban sa gobyerno. Amen. That is rebellious, mga kapatid. That is rebellion. No? Yan ay pagsalangsang, yan ay pagsuway sa kalooban ng Panginoon. When you started to go against the government, ay ayaw po ng Panginoon yan. Ang nais ng Diyos ay tulungan natin, ipanalangin natin, suportahan natin, mahalin natin ang ating pamahalaan sapagkat ito'y bansa natin. Ang Pilipinas ay sa atin. Binigay ito ng Panginoon. Kaya nga nandito ka, kaya nga Pilipino ka. Hindi ka kano. No? Di ba? Ako'y, bakit ako pango? Kasi hindi naman ako kano eh. Ako ay Pinoy. So, ganun tayo, tinawag tayo ng Panginoon bilang isang Pilipino, hindi bilang isang Amerikano. So, dito tayo sa Pilipinas. Wag nating kainggitan yung ibang lahi sapagkat doon sila nilagay ng Panginoon, no? At tayo, kahit hindi tayo maputing-maputi, at least kayo manggi tayo, di ba? Hindi naman tayo itim na itim. Pero wag naman malungkot yung mga itim na itim. No, kasi basta ang puso natin malinis sa harapan ng Diyos, iyon ang napakahalaga. So mga kapatid, no, nakita natin ang kahalagahan ng buhay ng mga mananampalataya sa isang bansa, no? Ulitin ko po, no, ang mga bayan, ang mga bansa, ang mga namumuno sa ating bansa, walang binanggit dito sa Romans na pangalan ng leader. No? Remember po, wala pong binanggit dito si Paul, kung sino yung emperor noon, kung sino yung governor, wala siyang binanggit. Hindi niya sinabi, magpasakop kayo kay Herodias, no, kay Poncio Pilato, wala siyang binanggit na gano'n, no? Ang binabanggit niya, gobyerno, pamahalaan. Kaya nga napakahalaga, di ba? May logo yung gobyerno natin, yung sagisag, no, the seal, the official seal of the office of the president. So, ganun din, ikaw kapatid, ikaw nasa opisina ka, nasa kumpanya ka. Yung kumpanya nyo, mayroon din silang logo. Yun din ang pinangtatatak. Yan ang katibayan ng iyong kumpanya. Kaya, official yan. No? Any letters, any ordinance na pinapatupad ng iyong kumpanya, laging mayroong seal. No? Mayroong tinatawag na dry seal. Katunayan na official ang inilalabas ng mga guidelines ng inyong kumpanya. Yung seal, napakahalaga. Wala namang tao doon na naka doon sa logo ng inyong kumpanya. Yung logo lang talaga kasi official yan, naka-register dyan doon sa SEC, Security Exchange Commission. Yun yung logo, yun yung inaprubahan ng SEC. Official po yan. So lahat ng kumpanya po may sariling logo kasi yan ang pangtatak eh. Di ba? May pinantatatak tayo sa mga documents para sa pagdating sa mga legal documents, legal process, legal application, or anything about legality, yung seal na yan ang pakahalaga. Ganon din sa ating bansa, no? Kaya nga minsan yung seal ng the seal of the office of the president, di ba? Mayroong nakikita tayong mga sticker nilalagay sa sasakyan. Minsan ginagamit sa pag-take advantage, naka-violate ng traffic rules dahil may seal. Di mo ba alam na ako ay nagtatrabaho sa Office of the President, no? Nagagamit sa mali. No, yung seal hindi nilagay diyan para umabuso. Inilagay yan diyan na
para malaman na ikaw ay kung nagtatrabaho ka sa Malacanang, di okay yun, nagtatrabaho ka para pagpasok mo, eh alam ng gwardiya na ikaw ay isang empleyado, no? Hindi para umabuso, no? So, yung mga nasa gobyerno, ganun din po tayo mga kapatid. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mananampalataya, hindi rin natin gagamitin yung seal ng Holy Spirit para umabuso, para mag-curse, para pagtawanan ng iba, no? At pulaan at sabihin, ay, hindi na magbabago yan, masama yan. Hindi ganon, no? Dapat yung compassion na mayroon ng ating Panginoon ay meron din po ang bawat isa sa atin. So napakahalaga po. Bakit ko po topic po itong tungkol sa pamahalaan? Sapagkat una po, marami pong alingas-ngas sa ating community, sa ating society ngayon. Ang mga iba't ibang grupo ng nag-iinganyo sa mga kabataan na labanan ng pamahalaan. Rebellion against the government, no? So hindi natin pinapayagan 'yan, no? Pag-pray natin mga kabataan natin na hindi sila maengganyo ng anumang grupo na labanan ng pamahalaan. That is against the principles or the biblical principles, no? Ang tungkulin natin bilang mga mananampalataya is to pray and to support any president, any mayor, any governor. We have to pray for them. Yun ang tungkulin natin bilang mga anak ng Diyos. Hindi tayo nandito para pulaan ng pamahalaan. Amen? So yun napakahalaga. Kaya mag-iingat po tayo. I-remind natin ng mga kabataan, lalo ng mga nasa eskwelahan, nasa public school, mga university, no, yung mga technological school. Ang daming university sa Pilipinas from Luzon, Visayas, and Mindanao. At ang marami po ang naaakit dahil sa mga magagaling na mga nangiinganyo sa kanila, ay naging bahagi sila ng tinatawag na leftist, o yung mga grupong lumalaban sa ating pamahalaan. So hindi natin sinasang-ayunan yung mga ganong kalakaran, no, sa ating society, kundi ang ating desire ay maging bahagi tayo ng development, progress, prayer, prosperity, and redemption ng ating gobyerno. Ang mga tao ay makakilala sa Panginoon sa pamamagitan mo, kapatid. Ikaw ang gagamitin ng ating Panginoon. Pangalawa pong issue, bakit ko po ni-raise po ito? Because today is the national election po sa USA, no, sa Amerika. At tila may mga napapanood tayo sa mga balita na nangihingi ng recount ang present administration, merong mga accusation ng fraud, no? So wala tayo doon, pero nakikita natin yung sistema po. Bakit po? Affected po tayo ng election ng Amerika dahil po sa market, sa economic, ay nakakonect po ang lahat ng tao sa mundo. So, dahil sa Amerika, no, lahat ng bansa sa mundo po ay mayroong epekto po sa ekonomiya ng mga bansa ang nangyayaring election sa Amerika. Dahil po sa kanilang currency, yung dollar po, ay pera ng Amerika po yan. So tayo gumagamit tayo ng dollars. So kaya mga kapatid, halimbawa pag bumibili ka ng oil, ang ginagamit mo dollar, no? So lahat po yan may epekto po sa atin, no? So we have to pray for the USA, no? Sa kanilang election na magiging maayos ang ating pamahalaan po nila, no? Magkaroon ng kapayapaan, kaayusan, restoration ng kanilang bansa. Mahal natin ang lahat ng tao at mahal natin na sila po ay makakilala din sa ating Panginoong Jesucristo. So kaya mga kapatid, sabi niya, kung gusto mong maging payapa ka at hindi ka matakot sa mga namamahala, sumunod ka. 'Di ba? Ang takot nga noon, nung unang panahon, nung kagaya ng martial law, noong 1972, ako po ay martial law baby, no? Ako po ay pinanganak October 29, 1972. September 21, dineclare po ang martial law. At September, October po ako ipinanganak. So, after more than a month, isinilang po ako after more than a month ng declaration ng martial law. So, kaya ang pangalan ko sana Marshall, pero sabi ng ninang ko, ang pangit naman ng Marshall. No? Danilo na lang. So, sinang-ayunan siya ng magulang ko, kaya naging Danilo ang aking pangalan. Pero kung hindi pinalitan
ang aking pangalan na Marcial, tamang-tama sapagkat ang napangasawa ko, Marciana. So si Marcial at si Marciana. Okay na okay sana, no? So, pero mabuti na lang pinalitan na wala yung Marcial. At dahil po yun, ako ay Marcial Baby, no, 1972. So, sabi nila, nakakatakot daw ng martial law. Pero sabi naman ng iba, kung sumusunod ka sa gobyerno, hindi ka naman sasaktan eh. Okay naman, basta may ID ka, nagtatrabaho ka, babantayan ka pa nga eh. Ihahatid ka pa sa trabaho mo. Ganon. So, iba-iba ang karanasan. Kung ikaw ay lumalaban sa gobyerno, andiyan ka sa kalsada, nagrarally ka, talagang meron kang kalalagyan. So, iba-iba pong karanasan. Hindi naman natin pwedeng i-judge yung mga tao noong unang panahon. Depende po yon sa sitwasyon na kanilang naranasan. So kaya mga kapatid, napakahalaga po ang pamahalaan sapagkat dapat matuto tayong igalang ang gobyerno natin. Mahalin, ipanalangin at tulungan sa ikabubuti ng pag-unlad, pag-asenso, sapagkat pag gumanda ang pamahalaan natin, let's pray for our country po, ma-expose lahat ng corruption. Kung may corruption, let's pray for ma-expose sila. Talagang ilantad sila ng Panginoon. Kaya yung prayer po natin na i-expose ng Lord ang corruption, nakikita naman natin unti-unti nang lumalabas, nakikita ng hinuhubaran ng Panginoon. So, kasi pag si Lord ang gumalaw, talagang walang taong, ibig sabihin, walang kaguluhan, walang violence. Kasi si Lord ang gumalaw eh. Yung justice talaga i-serve ng Panginoon. So let's just continue to pray for our country, mga kapatid. So yan po ang napakahalagang topic. Kaya nga, ipag-pray natin ang ating bansa. Ipag-pray natin ang bansang Pilipinas. Baka hindi niyo pa alam kung sino presidente natin, ha? So, isama niyo po sa prayer palagi ang ating Pangulo. No, ang pangalawang Pangulo, ang kanyang mga gabinete, no? Ang lahat ng mga judicial, at ang lower house, ang higher house, di ba? Yung legislative chambers, yun nga, yung Senate and Congress, pag-pray natin, and executive department, ito yung Office of the President down to the local government, no, DILG. Under po yan ng executive department. So three branches of our government. So pag-pray natin palagi ang ating Pangulo, ang lahat, yung mayor mo, pag-pray mo, yung kapitan mo, pag-pray mo. So lahat, yung kumpanya mo, pag-pray mo, yung may-ari ng company, yung boss mo, lahat po yan, ipag-pray natin. They are all subject to our prayers. Napakahalaga po. Prayer is the number one weapons, no, for our victory, no, sa buhay natin araw-araw. Magtatagumpay tayo kung tayo po ay palaging nananalangin para sa Panginoon. Now, part ng sistema ng isang gobyerno, spiritual government, during the time ng Israel, punta po tayo sa ating offering, no? Meron pong tinuro sa akin ng Panginoon dito po sa Leviticus, no? Part po ito ng kasi ang sabi ng Panginoon ay give to Caesar what is due to Caesar, no? Ibigay mo ang kay Caesar, that is your taxes, no? And guis, no? And give what is due to God, sabi ng ating Panginoon. Ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. That is your tithes and offering. When I was studying the book of Leviticus, nang pinag-aaralan ko po yung book of Leviticus, kung kayo po ay nakakasunod sa ating daily Bible reading, nasa book of Leviticus na po tayo, no? So yung mga hindi po nakakasunod, nag-post po ako sa ating group chat, no? Yung mga wala pa pong Bible reading guide, ay kung gusto po ninyo, ay bibigyan ko po kayo. Para sa ating daily devotion po yun. No? Ngayon pong araw na ito, Huwebes, ay nasa Leviticus chapter 5 and chapter 6 na po tayo. So, kung wala ka pa niyan, no, padadalhan kita ng Bible reading guide, no, daily Bible reading guide. No? Yan po ay pinoprovide ng ating senior pastor, Pastor Delphin Santos. So salamat po sa kanya. Dahil siya po ang ating ino-honor, kinikilala na ating ama. Tatay po natin siya sa ating spiritual family. Kaya doon tayo kumukuha ng guidance, no, sa spiritual na ating mga spiritual na pagkain. 'Di ba? Doon tayo nag-connect ng ating mga devotion.
So kung anong binababa po niyang guide natin sa ating devotion, daily devotion, doon po nanggagaling sa Kanya. So kung kayo po ay nakasunod sa ating daily Bible reading, ay nasa Leviticus na po tayo. But I just want to give an emphasis about the offering. No, sapagkat talagang itinalaga ng Diyos ang mga priest na kagaya po ng inyong lingkod as a pastor. Na-ordain po ako as a pastor 1997, no? So, because I was ordained pastor, ako bilang lingkod ng Panginoon, binigyan ako ng Panginoon ng karapatang mag-receive any offering from the Lord. No? Kasi inordain ako ng Panginoon. Si Lord po ang nag-ordain natin sa akin. Bagamat during the time, I was under umbrella of the name of a church. Even today, no, under ako sa isang pangalan ng church. But yung ordination, that is your calling and commitment to the Lord. No? Inoordina ka para makapag-execute ka lang ng iyong legal duty as a pastor. No, kasi po ang pastor po ay hindi po basta-basta yan. Hindi mo po pwede sabihin, gusto ko magpastor. May pagtawag sa iyo ang Panginoon. Yan ang unang napakahalaga. Dapat tinawag ka ng Diyos. Hindi ka tinulak. Hindi ka tinakot, hindi ka tinulak. Ikaw ay tinawag talaga ng Panginoon na maging pastor. May mga basihan ka. Experience, spiritual, at biblical basis that you are called to be a pastor. Bakit ko tinuturo po sapagat bahagi ito ng gobyerno. Being a pastor, that is part of the government of the ministry of God. Yung ministeryo po ng Panginoon, kami po bilang mga pastor, ay tinawag kami ng Panginoon para mag-proclaim, magpahayag at mangaral ng salita ng ating Panginoon. So merong ordination. No? At nung unang panahon po, ay tinalaga ng Diyos sa mga pastor, ang mga priest, to receive any offering from the people of Israel. Sila po ang binigyan ng authority ng Diyos na tumanggap to receive any offering. That's why I am giving you the emphasis tonight sapagkat since na nag-start po tayo ng online ministry po, may mga kapatid po tayo na talagang hindi mapigilan, na merong conviction sa kanilang puso dahil sa pagmamahal sa gawain ng Panginoon, ay nagpapadala sila ng support. Kagaya nga po itong ginagamit kong laptop po, brand new po ito, may nagtanim po niyan. Hindi lang po yan nahulog lang galing sa bubong at nalaglag po rito. Hindi po. Someone na nag-sacrifice po ng kanyang pananalapi ng pera at sabi niya, Pastor, gusto kong bless ka ng bagong gadget. Ano ba gusto mo? Tablet or laptop? Sabi ko kung ano ang mas kailangan. So laptop is more useful sa ministry. So sabi ko, laptop na lang. No? So nag-release po siya ng seed sa akin. So I receive it. No? Ipinaabot ko kay Pastor Del, sa ating senior pastor. Alam po ni Pastor Del na naka-receive ako ng gift sa isang kapatid. Nagpadala siya ng pambili ng bagong laptop. So pinag-pray po yan ng ating senior pastor. Dinedicate po yan online. Sa Qatar po siya. Pinag-pray niya yung bagong laptop using my camera, no? Yung cellphone. Sabi niya, sige Pastor, video mo, hawakan mo yung laptop, parang akong nag-pray. So, pinag-pray po niya, dinedicate po niya yung laptop na yan. So, napakahalaga po na hindi lang tayo basta nagre-receive ng offering, tithes and offering, na hindi natin naiintindihan. Kapatid, dapat alam mo, when you release your offering, your tithes and offering, you know that it is in the hands of the Lord. Ito'y nasa kamay ng Diyos. Nirelease mo ito kay Lord eh. Hindi mo lang basta nirelease kung kanino lang, kundi sa lingkod ng Panginoon, tinawag ng Diyos, inordain ng Panginoon bilang pastor na naglilingkod sa kaharian ng ating Panginoon. Hindi lang kung sino-sino sa tabi-tabi lang. So, I am ordained as a pastor. Sa Biblia po, nandiyan po yan. No? Ino-ordain po ang mga priest. No? Dinatalaga po yan sila sa Panginoon. At kanino po nagsimula ang priesthood? Kay Aaron, kapatid ni Moises. Siya po, bagamat may nauna pang mga priests sa kanila, of course, ang ating Panginoon is siya po ang kauna-unahang priest. Wala nang mauuna pa sa kanya. No, because before the foundation of the world was established, the priesthood of the Lord Jesus Christ is already there. Nandiyan na, sabi ng Panginoon wala pa ang lahat ng bagay, nandiyan na ako
So talagang ahead si Lord sa lahat. Wala talagang makakauna sa ating Panginoong Jesucristo. Now dito po sa Leviticus, no, chapter 3, verse 16 and 17. Lahat ng ito'y ibibigay niya sa saserdote at susunugin sa dambana bilang pagkaing andog na kalugod-lugod sa akin. Ano yon? Lahat daw ng offering ay ibibigay sa mga priest, saserdote. No, merong dalawang klase ng priest, the priest and the high priest. Yung high priest, siya po yung punong pangkalahatan ng mga saserdote. No, siguro sa ating panahon ngayon, sa isang church, siya yung senior pastor, siya yung pinaka-head. Siya yung the most high priest. No? The high priest. No? And the most high priest is the Lord Jesus Christ. No? The high priest is maaring siya yung senior pastor. Sa modern na termino po natin. Yung priest, siya yung mga pastor. Siya yung under ng senior pastor. So, lahat po yan ay binigyan ng Panginoon ng authority to receive any offering from the people of Israel. Sabi niya, yung mga handog ninyo, dalhin nyo sa mga priest. Sila ang magsusunog niyan. Sila yung dugo ng hayop ay sasahurin. Pero yung magpapatay ng hayop na offering, na handog, ay ikaw mismo. Kung yan ay handog sa handog ng pasasalamat, yan ay handog ng pagpapatawad sa kasalanan, sin offering, thanksgiving offering, burnt offering. Maraming klase po ng offering. Kala nyo po ba? Pag pinag-aralan po ninyo ang Leviticus, ang daming klase ng offering. Pero yung maunawaan natin, ang laging binibili ng Panginoon, halimbawa kung meat offering, ay dapat fine, the very most fine flour ang gagamitin. Flour. Harina. Pinakamagandang klaseng harina ang gagamitin. Hindi pwedeng yung second class na harina, third class na harina. No, kundi yung pinaka-fine, the finest flour. No, pagka hayop naman, kung tupa yan, dapat ay lalaki, at least 1 year old, at walang kapintasan. Without blemish. Hindi pwedeng pilay, hindi pwedeng may batik, dapat puting-puti yung tupa. So ganun din pag baka, hindi pwedeng may kapintasan, may blemish. Hindi pwedeng lumpo, hindi pwedeng putulang buntot. No, dapat ay at least 1 year old, no? Yan ang pinakamahalagang bili ng ating Panginoon. So hindi tayo pwedeng magbigay sa Panginoon ng basta-basta lang. Sapagkat ang Diyos ang pagbibigyan natin, ang pag-aalayan ng offering, no? So ang handog po ay hindi po yan dahil ginusto lang ng pastor, no, na mayroon siyang income sa church. Hindi po. Tinuturo po yung pagbibigay ng tithes and offering, hindi po yung pastor ang nagbe-benefit, kundi yung tapat na nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Yun ang bantayan mo sapagkat ikaw ang i-bless ng Lord. Ikaw ang magre-receive ng blessing. When you release the seed of any offering, a seed for a offering, love gift sa lingkod ng Panginoon, thanksgiving offering, or your tithes, no? Pag yan ay nirelease mo sa lingkod ng Panginoon, mag-expect ka na from the Lord. A harvest, no? 100-fold harvest, sigurado ang pagpapala ng Diyos ay gagantihan ka ng Panginoon. Kasi hindi naman si pastor ang gaganti sa iyo. Ang gaganti sa iyo, ang Diyos. Nakikita niya yung puso mo nung nirelease mo yung offering mo, your tithes. Nung nirelease mo yan sa gawain ng Panginoon, nakikita ng Diyos ano yung puso. Kaya bantayan mo, pag si Lord ang gumanti sa iyo, siguradong pagpapala yan. Kaya nga dapat ready yung puso natin. When you give your tithes and offering, your heart is ready. You love the Lord, dahil mahal mo ang Panginoon, that's why you give. You release your offering. So, pinapatay mo yung handog. Ikaw ang gigilit ng liig. Ganon din sa offering natin ngayon sa panahon. Bagamat hindi hayop yung dala mo, no? You are releasing. Pinapatay mo yung offering. Patay na. Pag nirelease mo yung tithes and offering mo, yung pera mo, pinapatay mo na yan. Dead na yan. Patay na. Nirelease mo na eh. No? Pero yung balik sa inyan, buhay na buhay. Overflow yung blessing na ibabalik sa iyo ng Panginoon sapagkat si Lord ang magbabalik sa iyo niyan. Hindi si pastor. So wag kang mag-expect from your pastor kung ano yung kaya ibabalik ni pastor sa akin. Hindi po.
Si Lord ang magbabalik sa inyo. Amen, kapatid? So dapat naunawaan natin. No? That is the government of God. In order to bless, no, yung gawain ng ating Panginoon para matugunan ang gawain ng ating Panginoon, nagre-release tayo ng offering. Ako ba nagta-tithes in offering? Yes. Kahit ako po yung pastor, nagta-tithes in offering po ako. Pinapadala ko po yan sa ating senior pastor. Because I am honoring him in my life. Ino-honor ko siya bilang aking pastor. So doon ko itatanim sa kanyang buhay, sa kanyang ministry, yung substance, kung ano yung nare-receive kong blessing from the Lord, ay nire-release ko po yung portion for the Lord, yung para sa Panginoon. So napakahalaga po, hindi exempted yung pastor. Baka akala nyo, si pastor, hindi yata nagbibigay ng kanyang tithes and offering. Hindi po, mali po yan. No? Ang pastor na hindi nagbibigay ng tithes and offering ay hindi karapat-dapat na mag-receive ng offering from his congregation. Bakit? Kasi hindi siya entitled. Kasi siya mismo hindi siya nagbibigay eh. No, dapat maintindihan natin that your pastor, siya mismo nagbibigay ng kanyang tithes and offering. No, hindi siya exempted. Lahat po tayo. No, maski dito sa Leviticus, naghahandog din sila sa kanilang mismong offering. No, kasi bakit? Nagkakamali din sila eh. Meron ding shortcomings ang mga spiritual leaders po natin. So dapat maintindihan po natin yung mga kapatid, no? So when you are about, kung nirelease mo yung blessing, yung offering mo, tithes and offering mo sa gawain ng Panginoon, si Lord ang magaganti sa iyo, hindi ang pastor, no? So binigyan ako mayroong conviction sa akin ng Lord na ipag-pray. So ngayong gabi po, nandito po yung ating offering, nandito po yung ating offering plate. Ayan. Gusto ko lang na makita ninyo mga kapatid, no? Ayan, yan ang offering plate natin. We will offer it to the Lord. Meron pong nagpadala ng kanyang tithes this week, no? So yan po. So ipagpe-pray po natin yan. At doon po sa mga gusto ring nilang magbahagi ng kanilang offering, tithes and offerings sa gawain ito, no? At gusto mong magtanim sa gawain ito ng Panginoon, no, na gusto mong maging bahagi ng pagpapalaganap ng salita ng Panginoon, marami namang paraan para maipadala mo yung tithes and offering mo. Wala namang kung gusto may paraan, no? Pagka ayaw, maraming dahilan, no? Mga kapatid, hindi po yung kahirapan ay hindi hadlang yan para ikaw ay makapagtanim sa gawain ng Panginoon. Yung hindi totoong, ay mahirap lang ako, hindi ako makakapagbigay sa Panginoon. Hindi po totoo 'yon. That is the deception of the enemy. Dinadaya ka ng kaaway kasi nga yung babaeng balo nga sa Biblia eh. No, yung the last 2 penny, 2 kusing na meron siya sa kanyang bulsa, binigay niya lahat sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ, mas mapalad ang babaeng iyan kaysa doon sa mga mayayaman na yung ibinibigay yung sobra-sobra lang nila. Samantalang siya, ang ibinigay niya yung kanyang ikabubuhay, yung kanyang buhay. Parang nag-suicide siya. Di ba? Kasi parang yung babaeng balon na napag-aralan natin kay Elijah. Di ba? Yung huling dakot ng harina at gapatak na langis. Inuna niya ang lingkod ng Panginoon. Parang suicide na siya. Ay, bahala na, magpapakamatay na siya. Bigay na niya, inuna na niya ang Panginoon. Pero alam mo, si Lord ang gumanti sa kanya. Throughout the season of famine, nag-enjoy siya sa plenty. So during the famine, hindi siya nagutom, saganang-sagana siya. Bakit? Kasi ibinalik ng Diyos, sobra-sobra pa ang kanyang mga pangangailangan. Kaya ikaw kapatid, sa iyong pagmamahal sa gawain ng Panginoon, grabe ang ibabalik sa iyo ng Diyos. Hindi ako magbabalik, si Lord. Dahil sa kanya mo, ibinibigay ang iyong handog, yung tithes and offering. So ngayong gabi mga kapatid, sa ating pagtatapos, no, we will pray for our offering tonight sapagkat ito po ay instruction sa akin ng Diyos. Conviction. Matagal ko na pong tinatanong sa Panginoon, Lord, kailangan ko bang ipag-pray? So bago po natin dadalhin yan sa ating mga expenses, sa gawain ng Panginoon, talagang kailangan i-offer muna. Kailangan mo nang ipanalangin. Lahat naman ng na-receive kong offering, love gift, tithes and offering, pinagpipray natin yan. Hindi natin basta-basta lang ginagastos sa maling paraan. Now, we pray for the offering. Pero ang nais ng Panginoon, malaman ninyo
no, na pinagpipray natin, binibless natin ng offering, no. Excuse me lang po, just for uh, 2 seconds. Ayan. No, so, napakahalaga po no, na inialay natin sa Panginoon. No? We will anoint this with oil, every offering. Meron po tayong oil. No? Sapagkat napakahalaga po yung langis. No? Sa Leviticus, binanggit po yung oil at yung kamanyang. No? Napakahalaga po noon na yung ating offering ay papahira natin ng langis at ipapanalangin natin sa Panginoon. So sa gabi ito mga kapatid, at doon po sa mga hinihipo kayo ng Panginoon, if the Holy Spirit is speaking to you, your heart, na gusto mo magtanim sa gawain ng Panginoon, bago po natin yan gagamitin sa gawain ng Panginoon, sa ministry ng Lord, ay ipagpe-pray natin yan, hindi po natin muna kinagalaw after nating maipag-pray, after nating may offer sa ating Panginoon. So yan po ay magiging practice na natin. Every time na mayroong dumating na offering, tithes and offering, love gift, pagpe-pray po natin lahat yan. No? So lahat po ng mga nagtanim, nag-release po. Ngayon ko lang po ito ginawa. No? So, pero huwag kayong mag-alala. Lahat po ng na-receive naming seed no, sa gawain ng Panginoon, sa ministry po ay pinagpe-pray po natin. Binibless po natin lahat po ng seed. Nagre-release tayo ng blessing sa lahat ng mga itinatanim. Hindi lang natin basta yan tinatanggap. So ipagpe-pray po natin ngayong gabi ang mga handog na ito. Panginoon namin, narito po kami sa iyong banal na harapan. Ako po bilang iyong lingkod, Panginoon, ay tinatanggap ko ang mga offering na ito, mga handog na ito, mga kaloob, tithes and offering, Lord. And we want to offer it to you, Lord. At binibigay namin sa iyong banal na harapan, sa iyong trono, ang mga kaloob na ito. Tanggapin niyo po, Lord. Gamitin niyo po ito sa inyong kalwalhatian. Bigyan niyo ng karunungan ang iyong lingkod na ito'y magamit sa iyong kapurihan lamang, sa iyong kalwalhatian, sa pangangailangan ng iyong gawain, sa lugar na ito, Panginoon, at sa iyong lingkod, Ama. Ibalik mo ang siksik, liglig at umaapaw ng pagpapala, Lord, sa iyong mga anak na nagdadala ng kanilang mga kaloob sa gawain ito, Lord. Ibalik mo sa kanila ang siksik, liglig at umaapaw ng pagpapala, the hundredfolds of blessing, Lord. They will receive it from you, Lord. Ikaw po ang magbabalik sa kanila ng lahat ng ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa kagalingan at pagpapala na tinatanggap po ng bawat isa sa amin. Panginoon, dinadalangin din po namin ang aming minamahal na bansa, Panginoon. We pray for our country. We pray for the President, the Vice President. We pray for the Senate and Congress, Lord. Lahat po ng mga gumagawa ng mga legal na aksyon para may ayos ang aming bansa. Kung may mga corruption, Lord, ay expose mo ang lahat. Mabuksan ng paningin ng mga nasa pamahalaan. Makita po ang lahat ng mga kalikuan, kabuktutan, kasamaan, conspiracy. Lahat po ng mga nagkakaisang gumawa ng masama, Lord, ay ma-expose at sila po ay magkaroon ng kaliwanagan at magbago at magkaroon ng kaayusan ng aming bansa. Lord, pagpalain mo rin ang bansang Amerika sa kanilang hinaharap na krisis dahil po sa election, Lord. Alam po namin, Lord, na ikayo po ang may kontrol ng lahat. Kaya dalangin ko po, Panginoon, ang mga kapatid na kasama ko ngayong gabi, ang bawat pamilyang nakarepresenta ngayong oras na ito, nagre-release ako ng blessing sa bawat tahanan, bawat pamilya, Lord. Lalo na mga kapatid, Lord, na nag-seed, nagtanim ng kanilang substance, ng kanilang binhi sa iyong gawain, nagpadala ng tithes, offering, Lord. Ibalik mo sa kanila ang siksik, liglig at umaapaw ng mga pagpapala. Lord, I declare healing right now, Lord, sa mga nakaranas ng physical na karamdaman, kahinaan. Palitan mo ng kalakasan, ang kalungkutan, palitan mo ng kapayapaan at kagalakan, Panginoon. Ang kawalan ay palitan mo ng kasaganaan, Panginoon. Lord, salamat po at Lord, yung side of darkness, Lord, mapalitan ng kaliwanagan na nagmumula sa iyo. Protektahan mo ang iyong mga anak, ang kanilang trabaho, pagpalain mo. Lord, I declare promotion. Lord, yung mga negosyo, Lord, ay palakasin mo, Panginoon, mag-increase ang kanilang mga sales, Panginoon, dumami ang mga mag-avail ng kanilang mga negosyo po nila, Lord. Ikaw po ang mag-bless sa kanila hundredfolds of your blessing and increase and promotion sa lahat ng iyong mga anak. Lord, ang mga estudyante nag-aaral, give them wisdom and strength, Lord, at magtagumpay sila kahit na nasa ganitong sitwasyon po kami. Ang mga kabataan, Lord, bibigyan mo ng magandang grado, matapos nila ang taon na ito, ang kanilang pag-aaral, at makamit nila ang kanilang mga pangarap, Lord. Salamat po sa iyong mabuting kalooban sa amin.
Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong matuwid na pagtuturo sa amin, Lord, na ayaw mo kaming maging rebellious, kundi kami magiging submissive, Lord, sa iyong kalooban, sa iyong mga salita. Pakikinggan ka namin, susundin ka namin, mamahalin ka namin, Lord. At ang bawat isa sa amin, magtutulungan kami sa iyong kapurihan at sa iyong kaluwalhatian. Salamat po, Ama, and Lord, purihin ang iyong dakilang pangalan, and I release blessing, Lord, sa lahat ng mga kapatid na kasama ko sa oras na ito. Mga kapatid, tanggapin mo ang benediction ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Panginoong Kristo, at ang pakikipagpisa ng Banal na Espiritu ay mapa sa iyo at sa iyong pamilya, sa iyong sambahayan, mula ngayon hanggang sa muli nating pakikita sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Tayo pong natin magsabi na Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Kanya, no? Yung promise ko po tungkol po sa gospel presentation, no? Meron na po kaming ongoing na ginagawang video presentation ng gospel. Meron po akong guest doon, no? Makikita ninyo yung guest ko po kung sino yung nag-present ng gospel, no? So ongoing na po ito. Ginagawa na po. Antayin niyo na lang po, i-release po natin 'yan. Mauuna po dito po sa atin, no? Sa ating dito sa ating online ministry. Makaka-receive po kayo ng mga video sa ating group, sa ating tawag dito, sa ating page, no? May yung page na ginawa ko, doon ko po una ipopost at saka sa ating group chat, no? So if you want to be part of that group chat, ay mag-message lang po kayo sa akin, sabihin niyo, Pastor, gusto ko maging part ng group chat. So may nakalagay na po diyan sa group chat, at ang Diyos ang magpala sa inyo. Marireceive po natin yung video na yan. Kung may mga kaibigan kayo na gusto nyo bahaginan ng salita ng Diyos, padala nyo lang ang video na yan. Kumpleto po yan, no? Mula sa gospel presentation, pagpapatanggap sa Panginoon, prayer of acceptance, at guidance kung paano magpatuloy sa pagsunod sa Panginoon. So that is almost 5 minutes gospel presentation. So ongoing na po yan. Ginagawa na po natin para po sa kapurihan ng ating Panginoon. Sa Diyos po ang papuri. No? Let us continue to share the word to bring change to this world. No? Amen, mga kapatid? So ang Diyos ang magpala sa atin, at ang lahat ng kapurihan ay binibigay lamang natin sa ating nag-iisang Diyos, tagapagligtas na ating Panginoong Jesucristo. No? Mahal ka ng Panginoon, mahal ka namin, no? At ang Diyos ang siyang magpala sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat.